Hi guys! Welcome back again to my channel, and for today's video, ang pag-uusapan naman po natin is yung mga requirements na kakailangan ninyo para makabalik po kayo ng Canada. So kung natatandaan ninyo, yung last episode natin na ginawa natin is yung requirements papunta ng Pilipinas, yung mga magbabakasyon po from Canada pauwi ng Pilipinas. So okay na po yun, nasabi na natin lahat yung mga requirements na kakailanganin ninyo, nakauwi na kayo ng Pilipinas. So ang tanong, ano naman yung mga kakailanganin ninyo pabalik ng Canada? Because there are some cases na may mga nakasabayan po ako na may problema. Merong nakaiwan ng working permit, merong expired ng visa, merong walang e-travel. So doon po tayo nagkakaroon ng problema. So para maiwasan po ang hassle at hindi kayo magkaroon ng aberya pabalik ng Canada habang nag-enjoy kayo ng bakasyon ninyo, tapos nung pabalik kayo nagsasakit na yung ulo ninyo. So ito po yung mga kailangan nyong i-prepare. So ang magkakaroon ng hassle dito is yung mga cross country, kasi nga hindi sila na-hired ng Philippine government. Hindi sila dumaan sa sa POEA, hindi sila nag-OEC. Na-hired sila galing Taiwan, Dubai, Qatar, Kuwait. And then pagdating nila ng Canada, cross country sila. Then nagpa-verified sila ng contract dito sa Migrant Workers Office sa Vancouver or sa Toronto. Then uuwi sila ng Pilipinas. Yung last na record nila doon is other country, hindi Canada. Ang record nila is galing silang Taiwan, nung umalis sila ng Pilipinas, galing silang Dubai. So ngayon, umuwi sila, hindi na sila galing doon, galing na sila ng Canada. So yun yung main purpose ng ating contract verification, which is yun yung dadalhin nyo nga po at ipipresent ninyo sa POEA para po ma-issuehan kayo ng OEC. Ang OEC nyo po ay depende po kung saan kayong lugar sa Pilipinas. Gaya nga po nung nabanggit ko, i-remind ko lang po ulit kayo, nabanggit ko na to dun sa isang vlog natin, yung last vlog natin. Magpunta po kayo dito sa Department of Migrant Workers Online Service Portal. Kailangan po na fill upan nyo na yan para po makapunta kayo doon sa balik manggagawa. Mag-register po muna kayo dyan, i-fill up nyo po lahat ng details ninyo. And then pag-click nyo ng balik manggagawa, makakapag-book na po kayo ng appointment. Pero nabanggit ko na po doon sa nakaraang video natin na 2 weeks before your flight, mag-book na kayo ng appointment, kasi hindi natin alam kung 2 weeks yung bakasyon nyo, 3 weeks o 1 month. And then pumili na po kayo doon, mag-select na kayo ng date doon kung kailan kayo makakakuha ng OEC ninyo para hindi kayo magkaroon ng hassle pabalik ng Canada. Or kung saan man, kahit na saan pa kayong bansa pupunta, kasi required naman talaga ang OEC pag aalis kayo ng Pilipinas. And then ngayon nga, kung pabalik kayo ng Canada, yun yung isang hinahanap, dahil cross country tayo, yun yung OEC. Ngayon, kung halimbawa po talaga, may mga cases po kasi talaga na hindi sila nakapag-book ng appointment. Ang totoo po niyan, na based on my experience, uma-accept naman po sila ng walk-in. Tumatanggap sila ng walk-in. Marami ako nakasabayan doon na nag-walk-in lang. In-accept naman. Kaya nga lang, mag-aantay po kayo kasi yung uunahin nila yung mga may appointment. Huwag nyo lang pong kakalimutang dalhin lahat ng original documents ninyo, like yung passport ninyo, kasi dun sa contract verification po na ipapakita ninyo, na ipapasa ninyo sa POEA para ma-issuehan kayo ng OEC, meron na po dong copy ng working permit, meron po dong copy ng inyong passport. So wag po kayong mag-expect na dahil may copy na doon, ipapasa nyo na lang, kasi bine-verify pa din po nila yung original na working permit at original na passport. So once na naipasa nyo na po yun, may kukunin po sila doong ilang pages, and then ibabalik naman po nila sa inyo yon kasama na yung inyong OEC. Na yung OEC po ay kayo po ang magpiprint nun. Mayroon po silang ibibigay sa inyong site kung saan nyo i-download, para yun po yung OEC ang ipipresent ninyo sa airport bago po kayo makabiyahe pabalik ng Canada. So let's say everything is set na po ulit, may plane ticket na kayo, you have your passport, yung inyong visa pabalik ng Canada is valid pa or na-renew na, and then yung inyong working permit na original, dala-dala nyo din. Kailangan nyo po uling mag-register sa etravel.government.ph. Kung naalala nyo po dun sa last vlog natin, yung pauwi ng Pilipinas, nag-register kayo ng etravel.government.ph. Yung pong pinakang pauwi is kulay green, and yung paalis po ng bansa is kulay blue. Which is, may nakasabay po kasi ako, during times na nakapila na kami, ang nangyari, nakikipagtalo siya doon sa immigration officer. Sabi niya, nag-register na ako nung pauwi. Ay, ang pinipilit niya kulay green. Sabi po ng immigration officer, hindi po, kulay blue po dapat. Sir, ipine-explain ko na po sa inyo, yung pauwi po is green, yung pabalik po or paalis ng bansa is kulay blue. Nakikipagtalo siyang maigi. Ngayon, nasilip ko doon sa monitor ng immigration officer. Ganun pala yun.
ang purpose pala ng e-travel natin, pag nag-fill up po pala tayo, is habang ini-interview ka ng immigration officer, na doon na sa computer nila, nasa system na nila, yung mga pinilapan mo, and then i-verify nilang na lang nila yung pictures mo, yung details mo, habang kinakausap ka. So, nasilip ko nga doon sa parteng yon, ang pinilapan lang ni Manong ay kulay green. So, dahil paalis nga siya ng bansa, kailangan is blue. So, ang mangyayari, magkakaroon kayo ng delay ng flight kung hindi kagad kayo magpipill up. So, ganun pa din po. 72 hours before your flight, magpill up na po kayo. Kung kayo pabalik na at paalis na uli ng Pilipinas, 72 hours before your flight, mag-fill up na uli kayo ng inyong e-travel para hindi kayo magkaroon ng problema. Kulay green pa uwi ng Pilipinas, kulay blue paalis ng Pilipinas. So QR code po uli yun. Yun po ang isa sa hanapin ulit ng immigration officer pag paalis kayo. So don't forget, isa-isain ko po ulit, passport, yung inyong visa, yung working permit, and then yung e-travel. Ngayon po, ikaklaro ko lang dito sa ating visa kasi ito din yung isang nagkaroon ng problema, especially dun sa mga nasa inside Canada na may plano magbakasyon ng Pilipinas. Kung natatandaan nyo, nabanggit ko doon sa last video natin ng mga pauwi ng Pilipinas, sabi ko nga po sa inyo, kung pauwi kayo ng Pilipinas at expired ang inyong visa, hindi kayo makakabalik ng Canada. So kailangan nyo po siyang i-renew. Sa mga dumarating po ng Canada, mapapansin nyo po sa visa ninyo is W1, which is yan po yung nakalagay po sa akin is W1, ilalagay ko po sa screen, W1 nung dumating po ako dito bilang workers. Ngayon po, dahil inabot na ng expired yung aking visa at ako'y magbabakasyon ng Pilipinas, so nag-renew po ako dito, nag-DIY na lang ako. Ngayon, nung in-issue na po nila sa akin yung bago kong visa, ang nakalagay na po is hindi na W1 or workers, ang nakalagay na po is B1. So B1 meaning to say visitors. So 10 years na po ito. Ngayon, nung ipinasa ko na po, nung chinek na po yung visa ko, ng flight attendant, ito po, para po sa kaalaman ng lahat, maging aware kayo, baka ma-encounter nyo din. Kasi po nung time na yon na ako'y magche-check-in na ng aking luggage, yung flight attendant is, I think, apprentice. Tinuturuan niya, may tinuturuan siya. So hindi nila alam. Even yung nagtuturo, hindi din alam. So nung nakita nila yung visa ko, yung expired is W1 and then yung bago kong visa is B1. So meaning to say visitors, workers yung una. So na-confuse siya. Sabi niya, sir, ano pong gagamitin yung visa? Itong visitors po pero kayo po ay working permit. So that time I'm ready. Kasi nga po, ginawa ko na tong vlog na to. So ito po, ilalagay ko po siya sa screen para po aware kayo at kung sakaling maka-encounter kayo ng mga ganong tao na walang idea. Kasi working permit po tayo, workers po tayo, and then nakalagay sa visa natin is visitor. So baka ma-confuse sila. Well, yung iba kasi flight attendant, wala silang idea kung ano yung rules sa Canada. So ilalagay ko po sa screen and ilalagay ko po yung link. Just in case na umuwi kayo and may ma-encounter kayong mga flight attendant na ganon, so you can click the link at ipabasa ninyo dun sa mga flight attendant na possible harangin kayo or magkaroon kayo ng problema, maging cause of delay ng flight ninyo. So ito po ay galing sa ircc.canada.ca, ilalagay ko po sa screen. Ito po, nakalagay nga dito, I have a visitor's visa. Can I leave Canada and come back? Nakalagay po dito maliwanag, i-highlights ko po. Foreign students and workers who get a temporary resident visitor's visa in Canada. If there is a B1 code on your visitor's visa, this is not an error. Due to COVID-19, we have temporary measures in place to process visitor's visa application submitted from inside Canada. Foreign students and workers who applied for visitor's visa in Canada since July 2021 may get a B1 visitor's visa. You can use your B1 visa to leave and re-enter Canada the same way you would use your S1 or W1 visa. So maliwanag po, ilalagay ko po sa screen, basahin nyo, and at the same time yung link ilalagay ko sa description below para in case na ma-encounter nyo. Kasi nagtaka siya, parang sabi ko nga, ito yung in-expect ko na talaga, kaya pinaghandaan ko. Kasi nga, maraming na-confuse nung nag-renew ako ng visa. And then pinakita ko, W1, B1. Sabi nung mga nag-comment, sir, bakit po ganyan? Workers po kayo pero visitors po yung visa ninyo. Paano po ba yan? So, ang ginawa ko, bago pa lang ako umuwi ng Pilipinas, ina-ready ko na tong link. And then, i-screenshot ko na, pinabasa ko dun sa flight attendant. So, yun, nagka-ayos na kami. May pinapirmahan lang siya na something, tas binasa ko naman dun.
na parang aalis ako ng visitors yung gamit ko pero workers ako, wala tayong magagawa. Yun yung rules nila. Pero at least hindi ako nagka-problema kasi baka nga ma-encounter ninyo yung ganon. Doon lang po ito sa mga inabot na ng expired ng visa dito sa Canada and may planong magbakasyon. Pero kung ang visa nyo naman po, dumating kayo dito is W1 or workers pa rin, and then inabot ng bakasyon W1 pa rin, hindi siguro kayo magkakaroon ng problema. Malimit po ito magkakaroon ng problema doon sa dumating dito ng W1 or workers and then nag-renew dito. And then nung inirelease nila yung bagong visa ninyo is B1 na, visitors na. So you have a working permit and then you have a visitor's visa. So mako-confuse talaga yung flight attendant kung saan hindi niya, sabi nga niya, sir, paano kaya alis niya working permit po tas visitor? So sabi ko, I'm ready. Pinakita ko po kagad sa kanya to. So just in case ma-encounter nyo po, be ready. Click the link na ilalagay ko sa description below para hindi kayo magkaroon ng delay sa flight ninyo. So ngayon, dahil everything is set, nakasakay na kayo ng eroplano, papunta na kayo ng Canada, ito naman pagdating ninyo dito sa Canada, actually, hindi ko na nire-record masyado to yung arrive can, kasi dati, pinapilap kami ng arrive can pagdating namin dito. Then I realized, yung arrive can pala, is parang advance declaration siya, na pagdating nyo dito sa Canada, yung mga pinilapan mo doon, ito po ilalagay ko din sa screen. May pinipilapan po kasi kami pagdating dito sa Canada na para siyang computer, para siyang mini ATM machines na lahat ng declaration mo doon mo i-check, i-scan mo yung passport mo doon, then i-declare mo doon kung may mga dala kang something meat or any cigarette or pet or mga 10,000 pataas, Canadian dollar. So lahat ng i-declare mo doon doon sila magbe-base. So kung meron ka dong mga nakalagay sa maleta, I think alam na nila yon. Kung may nilagay ka dong mga sigarilyo na sobrang dami or yung mga karne na bawal, then i-select mo doon is wala. Kaya yung iba doon nagkakaproblema, doon nagkakaroon ng kaso kasi nga na-scan nila yung bagahe mo, yung maleta mo, and then sa declaration hindi mo siya isinelect. Pero may nakikita din po ako, ito nagdala nga ako para maipakita ko sa inyo. Yung iba, hindi na sila pumunta doon sa parang ATM machine sa computer para mag-fill up at i-scan yung kanilang passport. Yung iba po, ito pong manual. Nakita ko, nakalagay po doon, same lang din po ito. Nung binasa ko to, ito din yung pinilapan ko doon sa computer. Declaration card, which is, lahat po ng details na dito, is yun din po yung pinilapan namin doon sa computer. So, ang ginawa ko, hindi na ako kumuha nito. Kumuha lang ako nito para maipakita ko sa inyo. Yung iba kasi, I don't know why, parang ayaw nilang gamitin yung computer at ito yung ginamit nila. So, same lang po halos nang nakalagay dito at nang nakalagay doon sa computer. So, kung magpipilap ka naman ng arrive can in advance, mas maganda, less hassle ka na. Kasi, pwede po kayo mag-fill up ng arrive can before your flight para mas madali. Hindi ka na pagdating mo, pipila ka pa, magsasign ka pa dun sa computer or mag-fill up ka pa nito. You can use arrive can. Download po ng arrive can before your flight and dun nyo na po i-declare lahat ng inyong detalye, lahat ng inyong dala-dala. I-declare nyo na po doon para hindi na kayo mahassle pagdating po ng Canada. And last and final step naman po, wala pang 1 minuto. Pagharap ko doon sa immigration officer, hinanap lang po niya yung aking passport and then yung aking working permit. And then tinanong lang po niya ako, do you have any meat in your luggage? Sabi ko, no. Tinanong niya ako, do you have a chicharon? Sabi ko, no. Yun lang. And then, good to go. Wala pang 1 minuto. Kinuha ko na yung luggage ko. And then, lumabas na ako ng airport. Okay na po. So, ganun lang kasimple. So, wala kang magiging hassle kapag lahat ng nabanggit ko ay dala-dala mo. Unang-una, isa-isahin ko po para hindi kayo magka-problema. Pabalik po ng Canada. Number 1 is yung inyong passport. Kailangan valid yung visa ninyo. And then, yung inyong working permit, dapat original po ang inyong working permit na ipapakita, hindi photocopy. And then yung inyong e-travel pabalik kasi hindi kayo papaalisin ng Pilipinas yung inyong e-travel. So halos okay na yon. Yung OEC kasi po is kukunin siya at iiwan ninyo sa Pilipinas. Sa Pilipinas po iiwan yon. And take note, pahabol, bago po matapos tong video ito. Nagulat din nga pala ako, balik tayo uli sa Pilipinas, bago umalis yung eroplano, sa boarding gate po, meron kayong makukuhang refund. Terminal fee na 550. Naka-refund po ako ng 550, which is sabi ko, bakit lagi na lang may refund? Even nung nagbabakasyon ako nung nasa Taiwan, kada flight ko pabalik, paalis ng Pilipinas, lagi may terminal fee
na refund na 550. So kung magbabakasyon po kayo, sayang din po yung 550. Ito, nakakuha ako ng 550. So, okay din. Kahit papano, may peso kayong dala pabalik ng Canada. So, ganun lang po kasimple yung mga requirements na kailangan nating i-provide para po makabalik kayo ng Canada. Doon sa mga nagme-message and nagko-comment na gumawa nga daw ako ng video, paalala ko lang po, nagawan ko na po ng video doon sa sinundan itong video na itong upload natin to, yung mga requirements from Canada, pabakasyon ng Pilipinas, and then itong episode naman pong ito is yung mga requirements ng Pilipinas pabalik po ng Canada. So hope na nakatulong guys itong video ito para doon sa mga magbabakasyon ng Pilipinas at uuwi pabalik naman uli ng Canada. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para po makatulong tayo doon sa mga kababayan natin na nagnanais magbakasyon, bumalik ng Canada nang walang maging problema sa immigration. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.